Hello guys, for today's vlog, it's our lunch time. Let's go. Help me to follow my videos. Please subscribe those who are not yet subscribed my channel. Please support my videos. Thank you so much. Let's have our lunch. Everyone, church anniversary po namin. Sumay po, lunch po tayo guys. Yan ang ano yan, ni Pastor. Amo na naman ang iyong pagsususi. It's so fast you cook. Si Bunsog, ang tindi rin ko. Grabe din ako, isa lang. Tama lang sa akin, isa Paborito muna. daw na niya yan? Ayoko naman. Hindi pwede din sa... May ano sa akin na, may tama na. Dahil hindi naman. Ako din. Hindi ba ikaw? Opo. Talaga ako. Sabi naman yun. Ako, pantal-pantal malalaki. Tinitis ko lang kung gusto. Bawasan mo, dalawa lang. Madala. Enjoy. Thank you po. Kaya ako hindi ako masyado marami pag sa labas. Kasi yung ilong kang delikado ako sa ilong. Ako pantal-pantal. Malalaki.
Let me know your ears. Anniversary ng church namin, Church of Patangkay. Besides from our 15th-year anniversary, we are also holding our 7th annual general meeting. AGM po natin today. Okay, so let me report to you ano ba ang naging standing po ng ating church. Okay? We have hired a third-party auditor. Ang pangalan po is Pagefield CPA Limited. Ito po ay isang certified body na hinahire po natin for our books, for our finances. At sabi po rito sa kanilang audit report, makikita po natin, we concluded there is a we have nothing to report in this regard. In short po, sinasabi na i-report nila kung meron mang anomalya, ano kung hindi magandang gawain, pero ang report po nila ngayon is wala po silang nakita. Okay, yung mga nakatawa, no? Wala po silang nakita. Now, let me show you our income and expenditure. Okay? Ito po yung historical data po natin, pakinggan niyo po, no? From 2017 until 2022, may kita niyo po last year, o last 2 years, around 222,000. But last year, ending po natin is 293,000 po ang pinagkatiwala po na sa atin ng ating Panginoon. Okay? Now, dahil may mga income, meron din po tayong expenses. Ay kita po natin ang expenses from 2017 up to 2022. And ending po last year, we have expend around 301,000. 300,000 po sa operating expenses po ng ating church. At may kita po natin ang surplus before tax. Okay, may kita po natin, negative po tayo noon bago po mag-pandemic. Then, 2022, and for last year, tayo po ay nagkaroon po ng surplus na 23K. Dahil mahal. Okay? 23K, ibig sabihin, nakolekta po ng 2023, minus po yung ginastos ng church for the operating expenses, we still have 23K. Okay? Kaya dapat po natin pasalamatan ang ating Panginoon. Okay? Now, tuloy po natin. Wala po tayong outstanding or payable. Wala po tayong utang. Okay? Tanda po natin, wala po tayong utang. Wala po tayong utang in accounting. Wala po tayong utang sa auditing. Yung types of type po natin ay binigay na po natin sa ating pong regional superintendent. Amen. Okay? Now, ano pa? Kung titingnan po natin, ending of December 2023, we have 90K in bank. Okay? Plus yung rental deposit po natin sa ating pong inoccupy sa total, we do have 118K na funds po ng church. Ending of 2020. Okay? Kaya dapat po natin pasalamatan talaga ang ating Panginoon for the faithfulness na pinagkakatiwala po sa atin. Now, let me show you. Asset po ng church, no? Yung mga gitara, mga music system, audio system, lahat po yung invest po ang church. So, 2023, ang ating po asset reach around 76,000. Okay? 76,000 po ang asset. Now, let me continue. Okay, financial update po natin for this fiscal year 2024, no? May kita po natin ito po ang collection. Mahaba na pala nito.